let's go to our last topic sa ating finals ng structural design, which is welded connections. So, madali lang ito, parang same lang dun sa bolt connections and sa rivet connections. Same lang siya, lalo na dun sa mga eccentricity, mga ganyan-ganyan. So, without further ado, start na natin agad yung example. Huwag na tayong, kasi yung welded connection, pag sinabing weld naman weld, maiisip nyo naman agad kung ano yung ibig sabihin nun, di ba? Connected ang ating mga mga steel structures with welding, with the use of welding. So, yung mga dati nating pinag-aralan is about bolt connections, pinagdugtong gamit ang bolts, gamit ang rivets. Now, ang last topic natin is about welding. So, welded connection siya. So, dito, let's proceed. The angle 150 by 100 by 10 millimeters is connected to the gusset plate. This plate, the size of weld is 8 millimeters and using E70 electrodes. So, ito yung figure natin. Ayan. Ito yung, kung titignan nyo, this is the side view. And this one is the front view. So, meron tayong applied load na 400 kilonewtons mismo sa ating, directly sa ating connection. So, yan. Yan, kung makikita nyo. So, ibig sabihin, ito ay hindi siya eccentrically loaded, which is this a normal load na naka-load dun sa ating structure. So, yan. So, sana nagigets nyo naman siguro to na ito yung angle, pag ganyan, sa side view. So, pag nakaharap siya, ganito yung itsura niya. Itong part na to is itong banda. Tapos, itong maliit na to is yung front view itong part na to. So, yan. So, siguro naman nagigets nyo na. So, 35 millimeters yung ating center ng angle. Yan. Diyan makikita. Approximately, diyan siya makikita. Tapos, dito, binigay yung ating dimensions na 150 millimeters ang nilagay na weld. Tapos, dito, ang hinahanap is yung X and Y. Ano yung magiging length nitong dalawang to? So, yan. Ayan. Before anything else, ano kaya yung mayroon kayong nakikita dyan na bago sa paningin, yung E70 electrodes. So, yung E70, ayan, ito pa muna pala. So, sa topic na to, ito yung gagamitin nyo na formula. If the structure is designed without moment, so kapag walang moment, kagaya ng mga eccentrically loaded, ito yung magiging formula mo. FV is equal to P over TEL. So, FB is shear stress, P is the load, TE is the, ano na nga ba to? Nakalimutan ko. Basta L, thickness ng E, TE. Ano na yung E? Isipin ko muna kung ano yun. So, then L is the length ng buong naka-weld. So, kung ano yung buong wineldingan niya. So, yan yun. Yun yung length nun. So, ito yung gagamitin mo without moment. Pag with moment or eccentrically loaded, alisin mo lang yung L. FV is equal to P over TE. So, yan yung gagamitin mong formula sa ganitong problem. Ganitong klaseng problem. So, yan. Punta tayo sa E70 electrodes. Ano kaya yan? Yan, hindi ko pa pala tapos. So, number 1, ang hinahanap is determine the required length of weld required at the toe of the angle. And determine the required length of weld required at the heel of the angle. So, toe and heel. Hanapin mo dyan. Hanapin yung dalawang value ng X and Y. Yan yung hinahanap natin. Punta tayo dun sa E70. Yan. So, E70, pag sinabing E is electrode, stands for electrodes. And 70 is the ultimate strength na kayang napoposes nung ating connection. So, E70. Meaning, this is the ultimate strength in KSI. So, kilo square per inches. So, yun yung ibig sabihin niya, 70 KSI. So, meron kang, ultimate strength in KSI. So, meaning,
Kailangan mo pang i-convert yung KSI to MPa dahil naka-millimeters ang ating mga naka-millimeters ang ating mga length, and then yung ating load is naka-KN. So yung KSI ilipat natin or i-convert natin sa MPa by multiplying it by 6.9. Yung 6.9 na yan is conversion factor na. So, para hindi na kayo matrabaho sa pag-convert, try nyo, magiging 6.9 lang din yung i-divide nyo, ay i-multiply nyo. So, yan. Pag na-multiply nyo na, yan, Fu is equal to 70 times 6.9 is equal to 483 MPa. So, yan yung ating ultimate strength. And next is yung TE. So, yan. Pinigay ko yung Fu dahil basta gagamitin natin yung FU. After that is, alamin natin na yung TE. So, TE is equal to 0.707 T. And T stands for 8 millimeters. So, yan. Yan yung gagamitin natin doon. P is given. And FV, yan. Saan natin kukunin yan? Saan natin kukunin yung FV? Dahil wala tayong, ang given lang is P at yung TE. Dalawa yung kailangan mong isolve. Paano yun? So, yung FV, as you recall, on our last topic, hindi ko alam kung kailan topic yun. So, FV is equal to 0.3 FU. Naalala nyo yun? Pili ko hindi nyo na naalala. So, alalahanin nyo topic, alamin nyo kung kailang topic to. FB is equal to 0.3 FU. Diyan natin kukunin yung value ng FB na isasalpak natin sa formula na to. Yan. So, kompleto na ba? Meron na tayong TE, meron na tayong P, meron na tayong FB, which is yung FU na solve na natin ng 483 MPa. So, ang kailangan mo na lang gawin is, yan, yung L. Yung L pa pala. By God. So, yung L naman ngayon is, kabuuan nga, sinabi ko kanina, di ba? Ito yung length. Yung length is the overall welded length. So, X is 150 plus Y. Yung tatlong yan, yung isasalpak mo doon. So, L is equal to X plus Y plus 150. Yun. So, ang tawag dito. Nilista ko muna yung mga kailangan nyo. Ito yung mga kailangan nyo. So let's proceed to, yan. Pwede mo na siyang i-equate. So, FB is equal to FB. Palaro lang yan. So, 0.3 FU is equal to P over TEL. Yan. Ayun, naalala ko na yung TE. So, yan. Ang ibig sabihin pala niyan is effective thickness. Yun, naalala ko na. Effective thickness is 0.707 times the thickness mismo. So, effective thickness times L. Yan. Yan. So, meron ka ng mga sagot dyan. 0.3 times FU is 483. Salpak mo dyan. P is 400. Salpak mo. TE is equal to 0.707 times 8. Okay. But ayaw oops. Yan. Times 8. And so, L na yung natira. Makakakuha ka ng sagot na L is equal to 488.07. Yan. Ano yung susunod kaya dito? Meron ka nang nakuhang L eh. Meron ka nang nakuhang L, salpak mo siya doon sa dati mong equation na L is equal to X plus Y plus 150. So, ito yung magiging formula mo. Equation mo, X plus Y plus 150 equals 488.07. Yan. Simplify, X plus Y is equal to 188.07. Meron ka pa ring 2 unknowns. So, kailangan pa ng isa pang equation para masatisfy mo ito at makuha mo yung value ng X and Y. So, let X plus Y is equal to 188.07 as equation 1. So, saan natin kukunin yung equation 2? Saan kaya? Mayroon pa kayong naaalala na pinag-aralan natin nung mga last topic? Meron at meron yan. So, ano kaya yun? Yung Varinions. Varinions theorem. So, kailangan natin gamitin itong VT. So, paano? Yan. So, X times 150. Bakit 150? Yung distance niya from this, kasi gagawin nating reference point yung saan ba tayo magre-reference point dito? Saan na ulit tayo magre-reference point?
Ayun, oh. Dito tayo magre-reference point. Dito. Diyan tayo magre-reference point. So, dahil diyan ang reference line natin. So, yung x, yung kabuuan ng x, ang tinravel niya is 150. So, x times 150 plus 150 kalahati ng 150, 75. Plus y, ayan, hindi gumalaw. Nandyan lang siya. So, y times 0 is equal to 488.07 35 times 35. Bakit times 35? Yun yung yung total length. Ito yung gagamitin mo yung ano ba to, yung c sa angle. Yan. So after that, simplify. Ayaw na naman mo ano. Ayan, equation 2. Hindi ko na pala siya sinimplify. So, ayan. Meron ka ng equation 1, meron ka ng equation 2 na may value na mayroong x and y coefficient. So, after that, pwede mo nang i-calculate lahat yan. So, kung nakalculate mo na, ito yung lalabas na sagot. X is equal to 38.88 millimeters at toe and y will be equal to 299.19 millimeters at heel. So, yan yung magiging final answer mo sa problem na to. So, yan. Ayun, so napakadali lang naman siguro nito. Kailangan mo lang isipin, kailangan mo lang paraanan kung paano mo masosolve yan. Isipin mo lahat ng mga pinag-aralan natin mula sa prelims, no? Yan. So makikita nyo, ito pinag-aralan natin itong varinyons mula nung sa prelims. Ito naman isa ang pagkakaalam ko sa semis. Semis sa first part ng tension members. Yan. So yan, sana na-gets nyo yung first example natin. May bibigay pa ako ng isa pang example which is eccentrically loaded na meron ng moment, no? Yung parang ganun sa eccentrically loaded riveted connection. Ito naman eccentrically loaded weld connection naman. So yan, thank you for listening. Goodbye.